It's another good day mga kabrodi, and ngayong araw is day 5 na natin dito sa Taiwan. Dahil dyan mag-check out na tayo sa ating hotel and pupunta tayo doon sa sikat na kainan na restaurant na tinatawag nilang Modern Toilet. So malapit lang yun dito sa area ng hotel namin mga kabrodi, kaya dito na kami nag-decide din lang na mag-lunch. So maraming nga dito iba't ibang klase ng toilet. Tapos mga kabrodi, makikita nyo dyan kung anong klaseng kainan na yung sa toilet bowl. So yan, pagpupo nyo pala, yung upuan nyo is parang toilet bowl. Tapos sa gitna ng lamesa may tae sa lababo, yung mapapansin nyo, yung mga paligid niya ay parang may sa tae. Kung sino nga ba naman gaganahan kumain pagka makakakita tayo ng mga tao. At yan, dumating na nga yung mga pagkain mga kabrodi. Siniserve na pala nila yung pagkain ng nasa malaking toilet bowl. Mukhang masarap nga naman siguro kumain sa toilet bowl. So ayan, makikita niyo mga kabrodi, meron kaming in-order ng hotpot dito at napakalalaki nung kanilang pagkain. So pagkaubos namin to, siguradong busog kami mga kabrodi. Ayan yung kanilang sikat na pagkain dito sa Modern Toilet. So umorder tayo ng hotpot saka ng ewan ko dyan, lempo yata yan mga kabrodi na nasa toilet bowl. So titikman lang natin yan kung ano nga ba ang lasa niyan. And then meron din silang drinks dito na nasa ihian naman. So kakaiba yung mga pagkain nila dito at yung mga inom. So tikman na natin ito, kumukulo-kulo pa siya. Mukhang masarap nga itong in-order namin na hotpot chicken saka lemon. So after namin kumain nila mga kabrodi, nag-ikot-ikot pa kami dun sa third floor. So ganun din naman siya, mga toilet lang din, tapos kung ano-anong design. Tapos niya mga kabrodi, ikot-ikot kami nila, picture-picture doon sa kanilang modern toilet na design. After niyan, lumabas na kami, nandito na kami sa Ximending. Dito sa Ximending naman mga kabrodi, ikot-ikot kami, hanap ng mabibiling pagkain, souvenir, at kung ano-anong pagkain. So, sarado pa nga ito dahil kadalasan nag-o-open ang mga store sa night market pa. Tapos pumunta kami doon sa train station. Doon sa train station, nandun pa rin yung mga design na Demon Slayer at kung ano-ano mga kabrodi. Pagkatapos niyan, sumakay kami dito sa kanilang subway train. Dito sa kanilang subway train, may pupuntahan pa kami na area kasi mamaya mong madaling araw yung aming flight. So, nag-decide muna kami nila One day. mag-ikot-ikot So, sa that na masahin kanila na tayo. mga pasyalan na malalapit Ano dito lang pa masahin natin? 80. Ximending. Dapat nag-ano ako. Then may nakita kami, pupuntahan kami ng temple at makikita namin kung ano nga ba ang tsura ng Ganda pala eh. Taiwanese temple, kung paano sila nagdadasal. So pasok mo nga, may makikita kang mga building na kung ano-ano. So ganda ng kanilang temple, ito yung kanilang mga church, kung saan yung mga kanilang gods ay nandito sa area na to. At dyan sa temple na yan, may mga falls pa nga. Dito maraming tao, open naman ito for public para kung sakaling gusto mo magdasal sa kanilang mga gods ay makakapagdasal ka. So iba-iba yung purpose ng kanilang god. Depende kung ano gusto mong hilingin, dun sa god na yon, ikaw ay magdadasal. So ayan mga kabrodi yung palibot. So tignan lang natin yung palibot, bawal maingay dito, baka paluin tayo sa ulo ng mga nagdasal. So ganyan sila magdasal mga kabrodi. Kukuha sila ng stick. Ngayon, pagkakuha nila ng stick, babalibag nila, may dasal din. Ayun yung kanilang gods. Busy sila kakadasal mga kabrodi. Tingin-tingin tayo sa paligid at manalangin na rin tayo same time. So wala naman sigurong masama kung magdadasal tayo. Tapos yung mga kabrodi, nag-ikot-ikot pa kami dito. Yeah. Meron pang mga another gods dito sa mga likod ng ano. Sabi ko nga, iba-iba yung purpose ng mga gods. So kung ano yung hinihiling mo, doon ka magdadasal. Tapos yan, daming mga tao. So ganyan sila magdasal mga kabrodi. Pagkatapos niyan, lumabas na kami.
And may nakita naman kami dito mga koi fish. So, dito lang din yan sa temple mga kabrodi. So, yan yung temple. Ayan, sa gilid ay may mga koi fish. Nakaliwa. Tapos, naglakad-lakad uli kami nila, pasyal-pasyal sa iba't ibang area na mapapasyalan dito. So, tingin-tingin lang sa paligid. So, bago tayo tumawid, siguraduhin natin na ligtas ang kapaligiran. And may pinuntahan pa kaming another temple dito lang din sa malapit sa area namin. So, titingnan namin kung ano nga bang meron dito. So, ganun din. Pwede pumasok mga baralan sa mga temple nila para sa ganun makapagdasal ka. Tawid daw. So, ito yung area doon sa pinuntahan namin na panibagong temple. Tapos niya, nag-decide na kami ni Lab na bumalik ayan, na isang straight mag-ikot din. sa ibang part naman. So, Dami rin punta kami kain. dito sa kanilang market. Opo. Tara, So, natin yan maglakad. yung kanilang market. Check lang natin kung anong Siguro meron dito pagka sa loob naligo, ng pagka kanilang market. Gabi, So, tingin-tingin na lang din tayo. Window shopping. And kung may magustuhan tayo, bilhin natin. So, yan yung kanilang market. Maraming mga paninda na kung ano-ano. At kung ano-anong makita. So, check lang natin yung kapaligiran. Maraming mga massage, parlor, mga kainan, mga milk tea, at kung ano-ano. So, ikot-ikot lang tayo habang naglalakad. Maraming nagpapa-massage dito sa area na to. Katapos niya may pinuntahan kami ni Lab na underground market. So, may mga tinda silang mga kung ano-anong abubot. At may mga mapapasyalan din dito sa area na to. So, nasa underground nga yung mall na to. Galing. Tapos niya mga kabrodi, ikot-ikot lang kami dito nila. Sumakay na kami ng train, pabalik na kami dun sa aming papasyalan. So, hanap kami ng ibang mapapasyalan kasi madaling araw pa nga ang aming flight. So, mag-uubos muna kami ng oras sa aming day 5, pag-city tour dito sa Ximending. Ikot-ikot. O, yan na naman yung walang kamatayan na Taipei Ito na yung 101. Sikat na building nga yan. Kasi dati, ayan lang, isa sa Ito? pinakamataas na building bago lumabas yung Burj Khalifa. Drinks, gusto mo? Dati siya yung number 1 sa Zug pa, no? pinakamataas. Ngayon, number 2 na lang siya. Tapos niya, nagpunta kami nila dito sa park dito, banda sa may, Tower siya dun saan. sa may ano lang dito, Ximending. So, nagpunta kami sa park, tingin-tingin sa kapaligiran. Ang ganda nga naman dito sa kanilang park. So, tatambay lang muna kami dito at mag-uubos ng oras. Dahil mamaya pa nga yung aming flight. So, picture-picture muna, tingin-tingin sa kapaligiran, at mag-ikot-ikot. So, napakaganda nga naman sa gitna ng city, merong park na ganito. Napakalawak niya mga kabrodi. So, may mga taong nagja-jogging, namamasyal, at nagtatambay dito sa park na to. So, kung mapapansin nyo, napakalaki nga niya, oh. Merong pang mga isla dyan sa park na yan. So, tas lalakad ka sa gitna, at sa ganon ay makapag-unwind ka o makapamasyal-pamasyal ka. Tayo ng So, titignan lang natin yung kapaligiran dito at meron pa silang mga statwa. Hindi ko naman alam kung anong statwa yan. But siguro sikat na tao yan before dito sa Taiwan kasi pinagawan siya ng rebulto. Tapos ayan, may mga kung ano-anong rebulto, ano-anong mga pasyalan, di naman namin nabinasa. Tapos, mayroon dyan Exit dito 5. kung ano-ano Exit malalaking video. Exit 5. Tapos may pinuntahan na naman kaming area mga kabrodi. Hindi ko maalala kung anong area to kasi dun sa canvas namin ay may libre daw na pagkain na kasama. So kukunin na lang namin yung previous na yun dahil libre nga naman yun. Hanapin namin kung nasan nga ba yung pangalan ng store. So kasama siya dun sa binayaran namin na fun pass na ticket. O hahanapin lang namin yung mga area kung saan namin makukuha yung mga libre pagkain. Ayan, nakita na nga namin mga kabrodi. At dito sa area na to, bibigyan kami nung mga dessert na libre kasama dun sa aming fun pass. Tapos, pagkatapos niyan, yan, i-claim lang namin
So, sayang nga naman kung hindi namin i-claim kasi libre naman yung mga kabrodi. Coffee. Kaya claim na natin. Total, wala rin naman Thank tayong you, magawa. Sisi. At nag-uubos na tayo ng oras. Ayun, maraming salamat po sa libre candy. So, maraming salamat. Pagkatapos po niyan, ikot-ikot na naman kami dito sa area na to. May mga nakita kaming mga kung ano-ano. Tapos sumakay na uli kami ng tren. Ah, So, may hahabulin pa kaming ibang area na dapat may gusto ko bang bilhin? Wala. Wala pa rin. Hanggang sa nakita nga namin yung 7-Eleven na kulay dilaw, kaiba nga siya mga kabrodi. Mga limited edition na 7-Eleven Nalo yan kami ng dito. juice. Tapos napunta kami dito sa area na to. Ayun, lakad lang kami ng lakad kung ano-ano lang nakikita namin dito sa Taiwan. So, marami silang mga building kung mapapansin nyo. At doon sa building, marami ring mga kung ano-anong mga amusement. Tapos yan, naglakad-lakad kami. Dito naman, nagbili kami ng mga souvenir na mga pagkain na gusto namin uwi sa Pinas. So, titingin-tingin lang kami dito ng pagkain and mamimili kami nung mga pampasalubong namin. Tapos, maraming mga pang Taiwanese food na makakain dyan. So, mga chichirya nila. Titignan natin kung ano yung mukhang masarap. Tapos, pili tayo. Tapos, syempre, Na lalagay diningit natin ka sa ng ating bagahe para Mabilis may nang dumating ang pampasalubong karma. tayo. Tama na So, yari. yan mga kabrodi, mapapansin nyo, ang daming mabibilihan. Tapos niyan, may nakita kami ng ibang pagkain dito, yung milky cheese donut. So, sikat dito sa Taiwan, order muna tayo ng milky cheese donut, tapos kain tayo ng mga balas. Dun, sa akin, malapit. At yan, dito na kami sa shopping area. Bukas pa nga yung mga store dahil magkagabi na. So, marami na mga kung ano ng mga kain. So, food trip muna tayo ng mga pagkain ng mga masarap. Tapos yan, mapapadpad tayo dito sa area na to. Yan, daming mga pagkain, daming mga food trip. So, kain tayo yan ng mga bagay na gusto natin gawin. Kasi gano'n, matikman natin yung mga pagkain. Katapos ng mga kabrodi, may nakita kami dito na machine na mailalagay ka sa newspaper. So, yun kami. So, hindi naman namin naintindihan yung nakasulat mga kabrodi. Kaya naglaro na lang muna kami dito. So, subukan namin kumuha ng fried chicken. Yung fried chicken is keychain lang naman yung mga kabrodi. So, magbayad ka lang na 10 Taiwan dollar. So, tignan natin kung papala rin tayo makuha. So, yun. Wala tayo nakuha. Talo yung aking pera. So, sayang naman mga kabrodi. Hindi tayo pinalat manalo. Tapos marami pa rin mga food trip area dito. So, kain tayo. Ayun nga yung inom binili tayo. natin kahapon. Tikman natin yung kanilang mga nagsasarap ng pagkain. Daming mga pagkain mga kabrodi. Ikaw na lang magsasawa sa kakakain. Ah, ito Isa undang rin niya. to sa mga Yan. sikat na pasyalan dito sa Ximending, yung mga kanilang night market. At may nakita naman kami dito, Taiwanese burger. So, tikman natin kung ano nga ba ang lasa ng Taiwanese burger. So, yan. Daming mga pagkain, food trip, at kung ano-ano ng sausage. Tinikman natin yung sausage sila kung ano nga ba ang lasa. So, mukhang masarap naman dahil maraming pinipila. Kaya, bili tayo niya mga kabrodi. Tapos, food trip natin. Tapos, may nagpe-perform pa rin dito sa kalagitnaan. Galing nyo na yung basahan. Habang pinapaikot, pati siya umiikot. So, yun, talent yung mga taga-tayo. So, palakpakan yung mga tao sa talent ni ate. Kaya yung ate. Yan o. Hindi na lang sa basahan mo. Mahirap yan. Habang tumambling pa siya, pagkalupit nga naman, palakpak talaga yung mga tao sa pinagkagawa niya. Kaya siya, ikot pa siya. Habang tumatambling, ikot pa sa akin. Tapos yan, namasyal na naman kami dito sa sikat na pasyalan Donkey. So, bibili kami ng makakain dito, pampasalubong at kung ano-ano. Nag-uubos lang kami ng oras nila dito. Yan, nandito na kami sa Donkey. Sa Donkey, madaming mabibiling kung ano-ano mga pagkain dyan, mga kabrodi. Saka kung ano-ano mga souvenirs. So, napakalaki nga naman yung building na yan. Sikat na sikat yan para sa bilihan na mga pasalubong. So, check lang natin dito mga kabrodi kung ano pa meron dito sa loob ng Donkey.
So, dami nga naman pagkain, mga biskwit at kung ano-ano. So, sikat na sikat to dito sa Taiwan. Itong Donkey House na to. Dahil yung mga pagkain daw dito ay galing sa Japan. So, kaya sikat na sikat siya. Meron din siya mga accessories, mga rice cooker at mga kung ano-ano. So, check lang natin kung ano ba yung mga gusto natin kainin at pilin. Ako ang pasalubong. So, sobrang dami nga niyan. Ilang palapag na mall yan bago ka makaikot dyan. So, check lang natin yung paligid. Kung ano nga bang mabibili dito sa Donkey House. So, yung mga kabrody, tingin-tingin lang sila ng mga bibili dyan, ng mga bagay na gusto nyo kainin. Ako naman, tamang video lang. Bahala siya kung anong gusto niya kainin at bilhin. So ako tamang video lang at 217. nagagawa ng vlog. 217 saka 371. Marami nga Oh. ditong mabibilihan na kung ano-anong makakain. So ang daming mga tao. After namin yan mga kabrody, lumabas na kami dito sa Donkey. And magpe-prepare na kami papunta sa airport kasi gabi, madaling araw yung flight namin. So, kinuha na namin yung gamit namin dun sa 5 days. aming That's hotel the na end of our pinagstayan. journey. 5 Kinuha na days. namin. And, babiyahe na kami papunta doon sa airport. Pagkabiyahe nga namin, sasakay lang kami ng train. Papuntang Taipei Main Station kasi nandun yung sakayan ng Tayo ng Taiwan. papuntang Taiwan airport naman. Taiwan. Dala na namin yung mga gamit namin dito. Pwede yung aming mga backpack. Tapos, lakad-lakad na kami papunta doon sa Taipei Main Station. So, hindi na kami nagmamadali mga kabrody dahil mamaya pong madaling araw yung flight namin. Pero, nag-decide na kami ni Lab na pumunta na sa airport para makapagpahinga na sa airport at makarelax-relax. So, isang buong araw din kami na masyal, nag-ikot-ikot dito sa area ng Ximending. Dami namin pinagagawa, food trip at kung ano-ano. Lakad-lakad na tayo mga kabrody. Ito na yung sakayan ng train papuntang airport. So, makalipas na naman yung ilang minuto, makakarating na tayo sa airport. So, bago dyan, nakita tayong stamp na naman na kinukolekta nila. And dito sa airport, kakain muna kami ng food trip para bago sumakay ng aeroplano ay busog kami mga kabrody. So, inubos na namin yung lahat ng pera namin na naiwan. Yung mga naiwan namin na Taiwanese dollar, binili na namin lahat ng pagkain. Diba? Food trip muna tayo. May nakita kami, bumili kami ng pancit bihon ng Taiwan. Tapos, meron kaming mga makakain, mga drinks at kung ano-ano. Katapos niya mga kabrody, pumunta na kami sa airport. Pupuwila na kami para mamaya mag-antay na lang kami ng boarding time namin and then sasakay na kami sa aeroplano mga kabrody. So, paano mga kabrody dito na magtatapos ang aking day 5 sa Taiwan. So, na-enjoy nga talaga namin ng super nilab yung aming pamamasyal dito. See you, Taiwan! Hanggang sa muling makikita mga kabrody, update ko na lang kayo para sa aking mga panibagong vlog. At dito na po magtatapos ang aming day 5 ng Taiwan. Pabalik na kami ng Pilipinas. So, makalipas ng 5 araw na pamamasyal namin dito sa Taiwan. Na-enjoy talaga namin ni Lab. Dami namin nakita kung ano-ano at napasyalan ng mga magagandang lugar dito sa kanilang area. So, yun po. Maraming salamat Taiwan sa pag-accommodate sa amin. Pabalik na po kami sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo mga kabrody sa aking mga personal vlog kahit walang kakwenta-kwenta. Hanggang sa muling pagkikita, update ko na lang po kayo. Ayan na, sasakay na kami ng aeroplano nila papuntang Pilipinas. Mga kabrody, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking mga vlog. I-update ko na lang kayo para sa aking mga panibagong vlog, panibagong content. Hanggang sa muling pagkikita mga kabrody. Paalam!